Pagkatapos ko magsalita, tumalikod ako at naglakad papalapit sa pintuan. Pero hindi pa ako nakakarating sa pintuan, bigla na lang umangat sa ere ang aking katawan dahil bigla akong binuhat ni Zion Zack. Tayo ang may mahalagang pag-uusapan at hindi sila Gianni. Malamig ang boses na wika ni Zion Zack. Pagkatapos walang paalam na lumabas sa pintuan at mabilis binuksan ang kasama nitong lalaki. Ano ba, Mr. Harrington? Ibaba mo nga ako? Maring utos ko sa kanya habang tila aso na nagkakawag ako sa kanyang mga bisig para ibaba niya ako. Shut up! Baka gusto mo itapon kita sa kalsada. I'm willing to do it para manahimik na yung bunganga mo na tila walang kapaguran sa kada dakdak. Seryosong anyang banta niya sa akin. Bigla ako natahimik. Napakapit pa sa kanyang leeg ng aking mga kamay na makita kong di siya nagbibiro sa sinabi. Wala ako nagawa kundi mainis na lamang dito ng palihim. Nakakatakot na lang manggalitin ng lalaking to eh. Sayang gwapo pa naman pero mukhang masungit at pinaglihi pa sa makulimlim na panahon ng mukha na seryoso at parang wala sa vocabulary ang salitang ngiti. Gianni's POV. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Noong isang araw single ang status ko, ngayon married na. Pakiramdam ko binangungot ako. Oo, bangungot para sa akin to dahil nakasal ako sa isang lalaki. Di ko naman masyadong kilala. Ni sa hinagap, hindi ko akalaing mapapayag ako ng isang estrangherong magpakasal sa kanya at pumasok sa isang contract marriage. Kahit sabihin pang yun lamang nagaganap, maghihiwalay din kami. Pagkatapos ng 6 buwan, nag-asawa pa rin ako. Ako na ngayon si Mrs. Maria Gianni Cruz Harrington. Matapos ako kausapin ni Zion Zack Harrington noong isang araw lamang, napapayag niya ako sa inaalok niyang marriage contract. Lumipad kami papuntang Hong Kong para doon magpakasal. Di ko alam ba't kailan sa ibang bansa pa kami ikasal, gayong pwede naman sa Pinas na lang. Pero naisip ko baka mas madali maghiwalay namin kapag natapos ang contract na pinirmahan namin dahil walang divorce ito sa Pilipinas. Nang binuhat ako ni Zion Zack at sinama sa loob ng kotse niya para kausapin, nalaman kong dahilan niya sa pagpumilit na pakasalan ko siya. Nasa ospital ang lolo niya at nanganganib na mapunta sa kamay ng iba ang kumpanyang pinaghirapan nito. Ayon kay Zion Zack, may taning ng buhay ng lolo Fidel nito. 6 na buwan na lang itatagal sa mundo. Gusto ng lolo na bago man lang ito mawala sa mundo, makita mag-asawa si Zion Zack. At dahil ayaw niyang mag-asawa, tinako to ng kanyang lolo na sa loob ng 1 buwan kapag dito nag-asawa, babawiin sa kanya at ibibigay sa kanyang Uncle Art ang posisyon ng pagiging CEO or Chief Executive Officer, ang pinakamataas na tungkulin sa kumpanya. Alam ni Zion Zack masyadong ganit sa kayamanan ang kanyang uncle. Tiyak ka ang kaninang buong kumpanya kapag ito naging CEO, kaya hindi siya makakapayag. At kaya naman ako napili niyang pakasalan dahil malapit na kaibigan ng mga magulang niya at ang kanyang lolo ang aking ama nung nabubuhay pa ito. Sekretary ng daddy ni Zion ang aking ama at kasama itong namatay sa aksidente. Madalas daw binibida ng aking ama na may anak itong napakaganda. Nang maghiwalay ang aking mga magulang, mas pinili kong sumama sa aking ama. Bata pa lang kasi ako, mas close na ako sa kanya kaysa sa aking ina. Nang mamatay ang papa ko 5 years ago, kinuha ko ni mama para sa kanya ako tumira at doon na nag-umpisa ang kalbaryo ng buhay ko. Ang dahilan kung bakit pumayag ako sa inialok ni Zion Zack dahil natuklasan ko ng lolo niya palang sponsor sa foundation na siya nagbigay sa akin ng scholarship para sa kolehiyo. Malapit na kasi ako magtapos ng senior high school, kaya magagamit ko ng college scholarship na binigay sa akin ng Bright Future Foundation. Malaking tulong yun dahil libre ang pag-aaral ko sa college. Tanging miscellaneous fee lamang aking babayaran. At malaki ang pasalamat ko sa aking homeroom teacher dahil siya nag-endorse sa akin ng BFS para makatanggap ng scholarship. So may utang na loob ako sa kanila at ito ang tanging paraan para magantihan ko ang kabutihang loob ng kanyang lolo. 6 months lang naman kaya okay na yun. Sakto lang na matapos ang pagpapanggap ko bilang asawa, mag-uumpisa naman ako mag-aral sa college. Malalim ako napabuntong hininga. Kagagaling lang namin sa airport at sinundo kami ni Attorney Ariel Santos, ang personal lawyer na kasama ni Zion Zack na magpunta siya sa bahay ni Tito Arman. Naputol ang pag-iisip ko nang biglang magsalita si Zion Zack. Malapit na tayo sa bahay ko, Gianni. Tandaan mo, walang dapat na makalap sa contract marriage lamang ang pagiging mag-asawa natin. Kapag may nakalam ng sekreto natin, alam mo na kung ano mangyayari. Seryosong boses na babala ni Zion Zack. Huwag kang mag-alala, Mr. Harrington. Hindi tayo mabubuko. Kung gusto mo, lagi pa ako nakakapit sa'yo na parang tuko eh. Para sabihin nila, super in love ako sa'yo.
Sarkastikong tugon sa kanya. Eto ako. Pumayag maging contract wife niya dahil may utang na loob ako sa kanila. Tapos siya gagawin namang panakot sa akin ng bagay na yun. Nakakainis. Babawiin daw yung scholarship na binigay sa akin ng foundation kapag may nakaalam ng sekreto namin sa loob ng 6 na buwan. Hindi mo kailangan umabot ng ganyan dahil alam ng mga tao sa bahay ko. Hindi ako showy pagdating sa mga bagay na yan. Just act normal. Be yourself. Seryosong mukhang sagot niya sa akin. Di ko rin maiwasan na mapailing. Sino naman maniniwala mag-asawa kami? Kung ganito kaming mag-usap, bahala na nga si Batman. Pumasok sa 3 gate. Ang 30 segundo pa siguro ang tinagal bago uminto ang kotse ni Zion Zack sa harapan ng isang napakalaking mansyon. Sa labas, makikita ng malaki ang bahay ni Zion Zack, lalo-lalo na siguro sa loob. Dito ka nakatira? Di makapaniwalang tanong ko kay Zion Zack. Yes, bakit? Naliliitan ka ba sa mansyon ko? Masungit pang tanong niya sa akin. Inirapan ko siya na marinig kong kanyang sinabi. Anong klase ba ng utak meron ng lalaking to? Mukha ba ako naliliitan sa mansyon mo? Let's go down. Sabi niya sa akin at di na pinansin ang sinabi ko. Napailing na lang ako bago sumunod sa kanya paglabas ng kotse. Para naman kaya namin makukumbinse ang mga taong nakatira sa bahay niya kung ganito naman kami mag-usap? Para lang siya nakikipag-usap sa employee niya eh. Magkasabay kami naglakad papalapit sa pintuan. Hindi pa man kami tuloy nakakalapit, bigla na yung bumukas. Maligayang pagdating, Ma'am Gianni Harrington. Sabay-sabay na bati ng mga kasambahay ni Zion Zack na nakalinya pa sa magkabilang side ng pintuan. Bahagya pa rin lang ni Yoko ang kanilang mga ulo bilang paggalang sa akin. Nakaramdam ako ng pagkailang. Hindi ako sanay sa ganitong pagtrato na tila ako isang mahalagang tao sa bahay na to. Nakangiti sa akin ng mga naka-uniform na kasambahay ni Zion Zack, maliban sa lalaking nasa dulo ng linya. Siguro mga nasa 50 plus na ito at mukhang istrikto. Katulad ni Zion Zack, tila hindi rin to marunong umiti. Hindi ko alam kung nahawaan ba siya ni Zion Zack ng pagiging seryoso o siya nakahawa kay Zion Zack para maging seryoso palagi ang mukha. Sila ang mapagkakatiwalaan kong kasambahay, Gianni. Maaari kang lumapit sa kanila kapag may kailangan ka. Kausap sa akin ni Zion Zack pagkatapos ay pinakilala sa akin ang mga pangalan ng 10 mga kasambahay nito. Isang cook at assistant cook, isang labandera, isang yaya dahil may 7 years old na pamangkin si Zion Zack nakatira sa bahay niya, 4 na tagalinis sa malaking bahay, isang hardinero at ang personal driver nito. Digna, Irene, Mona, Linda, Shell, Carmen, Aida, Belia, Estong at Iping. Tiyak na magkakabalit-balit ang mga pangalan nila kapag tinawag ko sila. Hindi pa naman ako matandain sa pangalan ng tao. At syempre si Felix, na siyang butler sa aking bahay. Huling pakilala ni Zion Zack sa lalaking seryoso, nasa huling pila. Pwede ko bang ilista yung mga pangalan nila? Mabilis ko kasing makalimutan ang pangalan ng tao eh. Pero ngayon lang dahil katagalan naman, masasanay din ako nakikita sila kaya maalala ko mga pangalan nila. Hindi napigil ang request ko kay Zion Zack na biglang napasimangot nang marinig ang sinabi ko. Good afternoon, Ma'am Gianni. Sabay-sabay na bati ng mga kasambahay ni Zion Zack, maliban sa butler na si Felix. Nakatingin lang siya sa akin na parang inuuri niya ang aking pagkatao. Mukhang istrikto si Felix. Hindi lang pala mukha kundi talagang istrikto ito, dalalatado naman sa kanyang itsura. At mukhang mas nakakatakot pa siya kaysa kay Zion Zack. Ang tingin ko tuloy kay Felix parang ang istriktong principal namin na kapag dumaan sa mga nag-uumpokang estudyante, tila nagiging pepe dahil lahat wala nagsasalita. Who's this stupid lady, Uncle Zion Zack? Biglang tanong ng isang batang lalaki na patakbong lumapit kay Zion Zack. Stupid lady? Ulit ko sa sinabi ng bata. Tila gustong umakit ng aking dugo papunta sa aking ulo. Mukhang makakakain yata ako ngayon ng kutong lupa Kabata-bata pa marunong manglait? Excuse me, little boy. I am not stupid, okay? Tsaka bakit nagsasalita ka ng bad words sa mas nakakatanda sa'yo? Nandidilat ang matang kausap ko sa bata. Ang cute-cute pa naman ito, mukhang little devil. Ano namang masama sa sinabi ng pamangkin ko? Ang dali nang naman tandaan ang pangalan ng mga kasambahay namin Pero hindi mo sila kayang tandaan? Then you're really stupid just like what my nephew says. Biglang sabat naman ng isang babaeng kasunod ng batang lalaki na lumapit sa amin. Halatado sa itsura niyang mataray siya, pero hindi ako nagpapa-intimidate sa kanya. Mukhang di yata magiging smooth ang pagtira ko sa mansyon ni Zion Zack.
Hindi lang ang masungit kong asawa ang aking pakikisamahan dahil narito ng butler niya na tiyak mahihirapan akong makasundo. Ang pamangkin niyang tila matanda ako mag-isip at ang babaeng ito na tiyahin yata niya na kung tumingin sa akin ay parang nais na ako ipatapon sa labas. Ngunit kailangan ko silang tiisin alang-alang sa utang na loob ko sa lolo ni Zion Jack at para na rin sa ikagaganda ng aking kinabukasan dahil sa kanilang scholarship. Fighting lang, Gianni. This is for your future. Gianni's POV. Inosenteng pagkakangiti, hinarap ko ang babaeng nagsalita. Hello po, ikaw ba yung mayordoma rito ni Zion Zack? Kausap ko sa kanya. Muntik na ako mapangisa na makita ko. Nanlaki ang mga mata ng babae na sa tansya ko. Nasa late 40s na pero maganda pa rin. Namulang mukha nito na tila napahiya. Lalo pat di napigilan ng mga kasama sa bahay ni Zion Zack ang matawa na mahina sa sinabi ko. Ngunit nang tapunan sila ng masamang tingin ng babae, agad na nagsitahimik ang mga ito sa kinatatayuan. How dare you call me that? Mukha ba ako mayordoma? At saka hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Pamangkin ko ang batang tumawag sa iyo ng stupid? I am Alona, Zion Zack's aunt. Itatak mo dyan sa utak mo. Galit pang sagot niya sa akin. Ah, tita pala kayo ng asawa ko. Mukha po kasi kayo istriktong mayordoma. Sa mga pelikula kaya napagkamalan kitang mayordoma. Tsaka hindi ko narinig ang sinabi mo kanina eh. Medyo nabingi yata ako. Nakangiti ang sagot ko sa kanya na hindi apektado sa katarayang pinakikita niya sa akin. Ang totoo, narinig kong binanggit niyang pamangkin nga niya, yung little devil na nakakapit sa hita ni Zion Zack. Pero nagkunwari akong hindi ko narinig para makaganti ako sa kanyang pag-iisip na isa akong stupid. Lalo pang namula sa galit ang mukha ng babae nang marinig ang sinabi ko. Pero sa halip na muli akong kausapin, si Zion Zack ang hinarap nito at kinausap. Saan kanto mo ba napulot ang babaeng to, Zion Zack? Bakit walang galang? Galit na tanong nito kay Zion Zack. Excuse me po, Tita Alona. For the record lang po, hindi ako pinulot ni Zion Zack sa kanto kundi sinundo niya ako sa bahay namin. Mabilis kong sagot bago pa man makasagot si Zion Zack. Hindi ka ang kinakausap ko, so shut up. Inis na baling niya pa sa akin. Tita Alona, wag mo nang patulan ng asawa ko. Pagpasensya mo na dahil ganyan talaga ang ugali niya. She's frank. Sinasabi niya ako anong gusto niyang sabihin. Ani Zion Zack na biglang umawat sa pagsasagutan namin ng kanyang tiyahin. Di na kumibo ang tiyahin ni Zion Zack. Sa halip, tinapunan lang ako na nakamamatay at matalim na tingin. Kung literal na nakamamatay lamang ang matalim na tingin, tiyak kanina pang gutay-gutay ang buo kong katawan dahil sa kanyang titig. What a warm welcome! Napakaswerte ko na ikaw na pangasawa ko, Zion Zack. Magaling magbigay na entertainment ang tita mo. Kausap ko kay Zion Zack pagkatapos ay palihim ko siyang inirapan. Di naman kasi niya nabanggit sa akin na may tigre pala siyang tita na nakatira sa bahay nila. Let's talk inside our room, Gianni. Seryoso mukhang sabi niya bago binilingan ng pamangkin. Ipapakita ko muna kay Tita Gianni ang room namin. Tapos ay pupuntahan kita sa room mo, okay? Kausap ni Zion Zack sa bata. Okay, maikling sagot naman ng bata. And by the way, pal, do not call my wife stupid again. Kung hindi, magagalit ako sa'yo. That word is not good for a child like you. Kinagat ni Pao ang kanyang paibabang labi bago tumango kay Zion Zack. I won't like her again like that. Good! Mabilis na sagot ni Zion Zack pagkatapos ay ginulo ng kamay nito ang buhok ng bata bago ko naman ang kinausap. Come with me. I will show you our room. Ginitian ko ang mga kasambay ni Zion Zack bago ako sumunod sa kanya na nauna nang maglakad pupunta sa mataas na hagdan. Pero di nakaligtas sa matalas kong mata ang isang kasambahay ni Zion Zack na bahagyang umismid sa akin. At kung hindi ako nagkakamali, siya ang yaya ng bata. Mukha itong atribida. Siguro siya nagturo kay Pao na sinabi nito kanina. Mabilis maglakad si Zion Zack kaya halos patakbo ng ginagawa ko para makahabol sa kanya. Masyado mahabang hallway ng lalakaran namin. Tapos biglang lumuko pa, kaya muntik na tuloy akong maiwan. Tiyak manliligaw ako sa loob ng manso na to eh. Napakaraming silid, kanto at hallway nakakalito. I wonder kung paano ginagawang paglilinis ng 4 na katulong. Mukhang kahit abutin ng 1 linggo hindi kakayanin linisin lahat ng mga katulong ang buong mansyon. Intayin mo naman ako, Zion Zack. Malakas ang boses, nakausap ko sa kanya nang hinihingal na ako. Mabuti tuminto ito para hintayin ako.
Kababakasan ng pagkainip ang boss ito na para bang ilang oras ang hinintay bago ako makalapit sa kanya. Nakakainis, di ganitong klaseng lalaking pinangarap ko mapangasawa, ha? Ang lalaking pangarap ko katulad ng tatay ko. Mabait, masipag, malalahanin. Gusto ko pinapakita yung concern sa akin. Lahat ng mga katangian na gusto ko sa lalaki mapangasawa ko, wala kay Zion Zach kahit mayaman at gwapo pa siya. Di naman kasi ako naghahangad ng gwapo at mayamang mapapangasawa. Basta ang mahalaga, pinapakita at pinapadama niya sa akin na mahalaga ako sa kanya at mahal niya ako, sapat na sa akin yun. At sana'y matagpuan ko ang taong yun kapag natapos ng kontrata naming dalawa ni Zion Zach. Ang layo naman kasi ng kwarto mo eh. Paano na lang kung magkasunog? Tiyak matatrap ka sa loob dahil tupok ng sala. Nasa hallway ka parang tumatakbo papunta ng hagdan. Di napigil ang reklamo ko sa kanya. Huwag ka mag-alala dahil hindi mangyayari na magkakaroon ng sunog sa bahay ko kahit na kailan. Nakasimangot pang sagot sa akin ni Zion Zach bago ko talilikuran para ipagpatuloy ang paglalakad papunta sa kwarto niya na magiging kwarto naming dalawa sa loob ng 6 na buwan. Diyos ka ba para malaman mo na hindi magkakaroon ng sunod sa bahay mo kahit kailan? Mahina ang boses na sagot ko sa kanya para hindi niya marinig. Ano pang iniintay mo dyan, Pasko? Tanong na sa akin nang huminto siya sa paglalakad. Nakitang di ako tumitinag sa kinatatayuan ko. Oo, naghihintay ako ng Pasko. Para naman matikman ko na yung bonus ko mula sa'yo. Nangiinis sa sagot ko sa kanya pagkatapos ay naglakad na rin ako pasunod sa kanya. Can you refrain that kind of attitude, Gianni? Masyado kang palaban kaya hindi kayo magkakasundo ni Tita Alona. Kahit gano'n ang ugali ni Tita Alona, maaasahan ko siya sa pag-manage ng bahay so please give her some respect. Natawa ako na mapakla sa kanyang sinabi. Anong gusto mo, Mr. Harrington? Maging submissive ako sa iyo at mga kamag-anakan mo? Malabo yata mangyari yon. Mabait ako sa taong mabait sa akin at magalang ako sa taong marunong din gumalang sa akin bilang tao. And besides, wala naman sa pirmahan kong kontrata na kailangan ko maging submissive sa iyo at sa pamilya mo. Ikaw na rin nagsabi prangka akong tao. Kaya gagawin ko kung anong gusto kong gawin at sasabihin ang gusto kong sabihin. Tsaka kung gusto niyang respeto ko siya, ay matuto rin siyang rumespeto sa ibang tao. Hindi obra sa akin ng respect me because I am rich at respect me because I am superior than you. Kaya dapat irespeto rin niya ako. Napabuga naman ako ng hangin nang narinig niyang sinabi ko. Siguro pinagsisisihan nito kung ba't ako pang napili niyang pakasalan at pagpanggapin bilang kanyang asawa. As if ginusto ko na maging fake at contract wife niya, no? Di na nagsalita si Zach Zion sa halip. Napailing to at pagkatapos suminto sa tapat ng isang silid at binuksan yon. This is my room and also your room starting today. Napabilis ako ng paglapit sa kanya at excited nang pumasok ng silid niya. Napahanga ako na makita ang kabuuan ng kwarto. Hindi to mukhang kwarto kundi isang bahay na may sariling kusina, living room at bedroom. Napalawit ako sa malawag na kama at umupo ng gilid. Ang lambot ng foam ng kama. Di katulad sa inigan kong foam na matigas sa likod. Baka binili lamang yun ni mama sa tabi-tabi para lang may mahigaan ako. Ngunit itong matres na kama ni Zion Zach sobrang lambot. Sa katunayan namubog pa ang pang-upo ko na maupo ako sa gilid ng kama. Iba talagang sobrang yaman. Can you afford bumili ng ganitong klaseng kagamitan? Dito ba ako sa kama na to mahihiga? Nakangiti ang tanong ko sa kanya. Tiyak maaga akong makakatulog sa malambot na kamang to, pero malagi naman akong malilate sa pagising. Tiyak kasing mapapasarap palagi ang tulog ko nito eh. Hindi lang ikaw kundi tayong dalawa because that is my bed. Nakataas pang kili na sagot sa akin ni Zion Zach. Napaawang naman ang bibig ko. Kala ko kaya niya ako sinama sa room niya dahil ako na muna ang pansamantalang gagamit sa kwarto niya. Yun pala, mag-share pala kami sa kama niya. Paano pala kapag di siya nakatiis at gapangin ako sa gabi? O baka akong di makatiis at siyang gapangin ko sa gabi?